Ngayon ang Senado ko gusto na nila talagang kontrolin yan. So, yung dalawang malalaking departamento ng gobyerno, Palasyo at saka Kongreso, kontrolado na nila. At hindi malayo na yung pinakamahina sa third pillars of democracy, itong Supreme Court ay titignan din natin kung anong mangyayari dito. No? Opo, attorney, bago lang po si partner Admar, sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano na ang Senado daw na nadidiktahan ng Malacanang ay hindi tunay na independent. Sinabi naman ng Malacanang na ang kanilang kinikilala lamang na liderato ay yung nasa paksyon po ni Senator Win Gatchalian. So, Pare-pareho sila na obvious, sila, attorney? Kontrolado na nila yung House of Representatives. Alam na natin matagal yan. No? At ngayon ang Senado ko gusto na nila talagang kontrolin yan. So, yung dalawang malalaking departamento ng gobyerno, Palasyo at saka Kongreso, kontrolado na nila. At hindi malayo na yung pinakamahina sa third pillars of democracy, itong Supreme Court ay titignan din natin kung anong mangyayari dito. No? At sabi nga nila, the court is the weakest of the three departments of government. Kung itong dalawang political departments ay ganito na yung sitwasyon, tingnan natin kung ang Supreme Court ay kakayanin ang mga pressures. At we are still hoping na ang Supreme Court ay gagawin po niya yung ang kanyang otoridad o kapangyarihan upang may salba ang demokrasya dito sa Pilipinas. Kasi itong ginagawa nila ngayon, talagang this is really abuse of authority. It's really abuse of power. At kailangan talaga magkaroon na ng decision dito. Ang ating mga naiiwan pa na mga ahensya ng gobyerno na sila ang makakapagprotekta sa bansa, sa taong bayan at sa demokrasya. Attorney si Admar Pito, magandang gabi. Ito po bang pangyayari ngayon dito po sa ating Senado? Ito na po ba yung pinaka-worst na nakita ninyo or sumasalamin ba ito sa bagsak na governance sa kabuuan ng ating gobyerno? Well, magmula nung namulat po tayo dito sa politika at pag-aaral sa batas, no? Kasi nung bago mag-martial law, medyo meron na rin tayong konting kaalaman sa nangyayari sa politika. Although, nung mga panahon na yon ay nasa elementary pa tayo at meron na po akong mga naalalang mga pangyayari noong mga panahon na yon at talaga pong idolong-idolo natin yung mga senador natin noong mga panahon na yan. Mga Senator Almendras, Senator Aitona, Cabangbang, Castañeda, Calao, Nagumbay, Magsaysay, Tanyada, Jokno, Padilla, Salonga, Tolentino. Ang gagaling nila noong mga panahon na yan. At makikita mo yung mga debate talaga. And then hanggang sa nung nagkaroon ng martial law. And then martial law 72, wala na tayong parlamento o kongreso. Nagbukas ngayon yung interim batasang pambansa sometime in 1978. Ay rubber stamp yun kasi interim batasan wala kontrolado under dictatorship tayo hanggang sa magkaroon ng regular batasang pambansa. Pero itong regular batasang pambansa noong 1984 panandalian lamang po yan at rubber stamp pa rin po yan. So, magmula po noong 1987, nung naitalaga po itong bagong kongreso under the 1987 Constitution, kahit pa paano, yung Senado noon na pinamunuan ni Senator Jovito Salonga, may dalawa pong nahalal na opposition. Yan ay si Senator Juan Ponce Enrile at sa Senator Erap Estrada. Pero even among the members of the administration senators, nandiyan sina Maceda, nandiyan sina Alvarez, no? Ay makikita mo na talagang pinoprotektahan nila yung kapangyarihan ng Senado. Although they belong to the same political faction of the Cory Aquino government, no? Hindi nila sinasakripisyo yung independence ng Senado. And then in 1992 under the presidency of Fidel Ramos, no? Nagkaroon ng mga coalition diyan kasi majority pa rin ng members of the Senate were identified to be in the faction ng Mitra Group.
Pero kahit papaano, nakita natin yung cooperation ng mga senators for the whole benefit of the people and the nation. Pero andiyan pa rin yung mga magagaling na mga senador na, like for example, Senator Nicky Gusiteng, who was then senator until 2001. Eh, talagang vocal sila pag may nakita silang mga katiwalian. And then nagkaroon ng impeachment of Erap Estrada. Nakita naman natin yung nangyari doon. And even in the time of President Gloria Arroyo, andiyan pa rin yung independence ng Senate. Nag-umpisa lang talagang mag-deteriorate na ng Senado. Ito na nung panahon na ni President Aquino, ni Noynoy Aquino. Kasi nga gusto na nilang kontrolin yung Senado mismo. Kaya pinilit po nila, kung inyong maalala, una po nilang tinarget yan yung ombudsman, si Merceditas Gutierrez. They tried to emasculate the power of the ombudsman and they had succeeded in impeaching her, although hindi natuloy na yung trial doon sa Senate. And then, eventually, in-impeach nila yung Chief Justice and convicted him. At tinanggal nga yung Chief Justice si Renato Corona. Doon nag-umpisa talaga. Maybe during the last 3 years of the Arroyo administration and the 6 years of the Aquino administration, doon nag-umpisa yung talagang hindi na maganda yung sitwasyon sa Senado. At least nakabangon nung panahon ni PRRD yung Senado, kahit papaano ay matibay pa rin yung independence ng Senado. But this time around, it is completely different. Buti na lang at meron pang naiibang Alan Cayetano. Nandiyan pa rin yung mga ibang Rodante Marcoleta, Opo. Bong, and the others, no. Pero unfortunately though, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ng mga abogado, masyadong maingay yung mga parang pambubuli na lang ng iba. Hindi na masyadong pinapangalagahan ba yung rule of law or yung knowledge about law and procedures, etc. Wala na yun eh. Ang nangyayari ngayon dito sa Senado, hindi na talaga parliamentary debate ang nangyayari dito. Sigawan na lang at bastusan pa, name-calling pa. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat, Edmar at MJ. Kita-kita na ulit tayo. Mag-uusap-usap tayo at yung mga ibang mga gagawin pa natin para sa ating mga kababayan at sa mahal nating bayang Pilipinas. Magandang gabi at mabuhay po tayong lahat.